Kabanata 1036. Gayunpaman, pantay pa rin ang tugma niya kay Yingjiu, at mayroon pa siyang napakalakas na poster. Kaya naman, alam na alam ni Yingjiu kung gaano katikat si Zephyr kapag lumalaban siya sa mas matataas na antas. Dali-dali niyang sinigawan ang binata na may blonde na buhok sa mahinang boses. Tila kakaiba ang kanilang dalawa, kaya ipinadala na lang ni Yingjiu ang mensahe sa binata na may blonde na buhok sa pamamagitan ng secret voice sending. Kahit hindi niya alam ang sinabi ni Yingjiu, malamig pa rin ang mukha ng binata na may gininto ang buhok, ngunit dahan daw ang ibinaba ang kanyang mga kamay. Zephyr-kan, bakit ka nandito? Hindi pinansin ng binata na may gininto ang buhok si Zephyr at ayaw naman ni Zephyr na pansinin ang binata na may gininto ang buhok. Sa kabilang banda, isang mapait na tawa lamang ang nailabas ni Yingjiu habang tinatanong si Zephyr. Pumunta ako rito gamit ang transmission formation. Pero paano ka napunta rito? Nang tumingin si Zephyr kay Yingjiu, naging mausisa siya. Ayon sa pagpapakilala ng Nine Netherbird, ang transmitting formation sa sinaunang bulwagan ay minsanan lamang gamitin. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita rito ay dahil din sa Nine Netherbird. Tiyak na hindi sila magiging kasing swerte niya. Sa tulong ng Nine Netherbird, hindi niya maiwasang makaramdam ng kuryosidad sa sandaling ito. Meow. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa binata na may blonde na buhok. Isang maitim na nilalang, na parang isang piraso ng itim na jade, ang dahan-daang lumitaw sa balikat ng binata. Itim na pusa pala ito. Itim na itim ang balahibo ng itim na pusa, at ang pares ng mga mata ng pusa nito ay may bakas ng bangis, na para bang hindi ito pusa, kundi isang mabangis na tigre. Sa kaibuturan ng mga mata ng pusa, halatang may iba't ibang uri ng masasamang itim na ilaw na kumikislap. Sa oras na ito, nang makita nito si Zephyr, isang estranghero, bigla itong nagpakita ng bahid ng lamig. Isang paws ang itim. Habang nakatingin sa itim na pusa, hindi mapigil ang gumalaw ang puso ni Zephyr at palihim siyang sumigaw, "Naku po." Totoo nga, sa oras na ito, may kung anong bagay sa katawan ni Zephyr nang nagpakawala ng hindi kanais-nais na sigaw. Meow. Isang puting maliit na nilalang na parang jade at kasing laki ng palad ang mabilis na lumipad palabas ng storage ring ni Zephyr at saka humiga sa balikat ni Zephyr ng ganito. Si Meatbun iyon. Sus Mariosep. Kung ikukumpara sa lalaking may itim na balat na yan, isa siyang tunay na halimaw. Malinaw na ayaw nang manatili rito ng Nine Netherbird at direktang isinama ito sa katawan ni Zephyr. Base sa ipinakita nitong kakayahan, halatang takot ito kay Meatbun. Gayunpaman, wala itong anumang pressure sa itim na pusa. Makikita rin sa gilid na tila mas nakakatakot si Meatbun kaysa sa itim na pusa. Hindi inaasahan ng binata na may gininto ang buhok na may pusa sa katawan ni Zephyr, at ang isa ay puti at ang isa ay itim. Kakaiba ang hitsura nito. Meow. Nang makita ng itim na pusa si Meatbun, hindi nito napigil ang magmiyaw, na may banta sa boses nito. Meow. Sa harap ng banta ng itim na pusa, wala itong pakialam. Nanghihina itong nakahiga sa balikat ni Zephyr. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr na tuluyan itong binaliwala ng Meatbun na ito. Ang 2 taong ito. Habang nakatingin kay Zephyr at sa binata na may blonde na buhok, hindi maiwasan ni Yingjiu na makaramdam ng kakaibang emosyon sa kanyang puso. Malapit na talagang maging arrogant ang 2 taong ito. Gayunpaman, sa oras na ito, mas mulat siya sa kanyang tungkulin. Pareho silang arrogant. Kaya naman, kung may mangyaring mali sa oras na ito, tiyak na mag-aaway sina Zephyr at ang binata na may blonde na buhok. Kabanata 1037. Itim na leon, huwag mo siyang pansinin. Hinaplos ng blonde na binata ang itim na pusa sa kanyang balikat at sinabing, Meatbun, huwag mong ibaba ang sarili mo sa antas na yan. Sabi ni Zephyr kay Meatbun, ayaw magpakita ng kahinaan. Puff. Nang marinig ang paraan ng pagsasalita ni Zephyr, natigilan ang binata na may gininto ang buhok noong una, ngunit hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Sa kabilang banda, tinakpan ni Meatbun ang mga mata nito at mukhang nasasaktan. Malinaw na sa sandaling ito, si Meatbun ay malinaw na mas mababa ang pangalan kaysa kay Black Lion. Gayunpaman, ang tawa ng binata na may gininto ang buhok ay nagbigay kay Zephyr ng kakaibang pakiramdam.
Medyo malinaw at pambabae ang kanyang boses, hindi tulad ng boses na narinig niya ngayon. Ubo. Matapos mapigilan ni Hing-Gio ang pag-ubo, biglang may napagtanto ang binata na may gininto ang buhok at biglang nanlamig ang kanyang mukha. Pagkatapos, tumayo siya roon at tumigil sa pagsasalita. Zephyr, ano ang natagpuan mo sa templong ito? Para bang naging tagapamagitan siya, sinimulang tanungin ni Hing-Gio si Zephyr. Sumulyap si Zephyr kay Black Lion at naramdaman niyang tila may kinalaman ang grupo ng mga taong ito sa lalaking ito noong pumunta sila rito. Gayunpaman, dahil maaari siyang pumunta rito, posible ring pumunta rito ang iba. Kaya naman, tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito at narinig ang tanong ni Hing-Gio. Inunat niya ang mukha niya at seryosong sinabi. Hindi simple ang templong ito. Bagamat mukhang ordinaryo lang ito sa labas at hindi naman ganoon kalaki, bumubuo ito ng isang mundo sa loob. Mayroong isang sansinukob sa loob, at ang mga makakapal na pasilyo ay parang isang labirinto. Kapag nawala sa loob, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kaya naman, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Bagamat mayroon pa rin siyang mga pagdududa tungkol sa aura ng binata na may gininto ang buhok at sa kanilang mga pagkakakilanlan, hindi niya isinaalang-alang ang pagkakataong ito. Bago iyon, may nakasalubong akong isang estranghero na nagcast ng spell ng Ancient Draconic Bloodline. Kaya niyang ilabas ang kapangyarihan ng isang clone. Kakaiba talaga. Kung tama ang hula ko, may pumunta na rito bago tayo. Oo, napag-isipan na rin namin ang puntong ito. Dahil hindi alam ang impormasyon ng kabilang panig at magkakilala tayo, bakit hindi tayo makipagtulungan? Ano? Nang marinig ang mga salita ni Hing-Gio, agad na sumigaw ang binata na may gininto ang buhok. Tila labis siyang hindi nasisiyahan sa desisyon ni Hing-Gio. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita. Tiningnan lamang niya si Zephyr ng malamig, na para bang isa itong bilanggo. Oo naman. Tumanggo si Zephyr. Bagamat kakaiba si Hing-Gio at ang binata na may blonde na buhok, lalo na ang huli, na mayroong madilim na aura, na malinaw na pabago-bagong anyo ng masasamang martial arts, maraming mga pamamaraan ng cultivation at natatanging kasanayan sa The Ethereal Land na ito, at ang aura na kanilang inilalabas ay halos kapareho rin ng enerhiya ng Diablo. Sa ngayon, ayaw niya munang masyadong mag-imbestiga. Bukod dito, kung ang aura ng kabilang panig ay enerhiyang demonyo, magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Kahit na nagtutulungan sila, masakit pa rin ang ulo ni Hing-Gio. Sa oras na ito, sina Zephyr at ang binata na may gininto ang buhok ay patuloy na nagtitinginan gamit ang malamig na mga mata. Gayunpaman, ang itim na pusa at ang puting pusa sa magkabilang balikat ay nagtitigan. Paminsan-minsan, ang tunog ng miyaw ay tumataas at bumababa sa daanan. Sandaling lumitaw ang pinakamalaking panghihinayang sa isipan ni Hing-Gio tungkol sa kooperasyon. Kung maaari, ayaw niyang makipagtulungan kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Hindi. Ayaw niya lang talagang magkita muli ang dalawang lalaking ito mula ngayon. Kabanata 1038. Dumagundong. Nagpatuloy sila dala ang sarili nilang mga iniisip. Biglang may narinig na malalakas na ingay mula sa daan sa unahan. May narinig na tunog ng mga sandatang kumikiskas sa lupa. Pagkalabas ng boses, agad na pinigilan ni Zephyr at ng binata na may gininto ang buhok ang kanilang mga sarili at sabay na tumingin sa unahan. Evil Breaking Eye. Ang templo ay lubhang kakaiba. Sa oras na ito, mayroon ng isang nakakatakot na nilalang tulad ng Undying Army. Ano pa kaya ang nasa likod nito? Ito ay isang bagay na hindi maisip ni Zephyr. Kaya naman, kinailangan niyang maging maingat sa oras na ito. Mabilis na nagtagal at gumalaw ang Evil Breaking Eye. Ano yun? Sa oras na ito, maraming itim na anino ang mabilis na lumitaw sa paningin ni Zephyr. Ang mga itim na anino na ito ay 3 o 4 na kilometro pa rin ang layo mula sa kanila. Sa kanilang panlabas na anyo, sila ay napakalalaki at napakalaki. Hindi lamang sila malalaki, kundi mukhang kakaiba at kakaiba rin sila. Napalitan ng buntot ng ahas ang mga binti nito. Habang gumagalaw ito, may dala itong mga hibla ng tunog ng friction. Ang mga kaliskis ng buntot ng ahas ay halatang nakakagulat na parang metal. Malinaw na maririnig ang mga alon ng tunog ng friction na parang sandata.
Malinaw na ang kakaibang tunog kanina ay nagmumula sa buntot ng ahas. Mas kakaiba pa ang itaas na bahagi ng katawan nito. May mga talus ng palaso sa itaas at ibabang bahagi ng katawan. Makapal at mahahaba ang mga braso nito, at may hawak itong malalaking talim ng palakol. Malamig na liwanag ang sumisinag sa lahat ng direksyon. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong nilalang. Napakabilis ng kalaban, ngunit sa isang kisap mata, wala pang 10,000 metro ang layo niya kay Zephyr at sa iba pa. Kumalat ang mga alon ng kasamaan at bulok na aura sa paligid. At habang papalapit ang grupong ito ng mga kakaibang nilalang, ang makapangyarihang masamang aura na ito ay lalong naging halata. Ang mukha ng kabilang panig ay lubhang mabangis. Sa unang tingin, hindi maiwasang makaramdam ng lamig. Isa rin ito sa mga kombinasyon ng Undying Army. Ito ay isang mutated na nilalang na nabuo mula sa koneksyon ng iba't ibang katawan ng mga buhay na nilalang. May bahid ng pagkasuklam sa boses ng Nine Netherbird. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr nang marinig ang mga salita ng Nine Netherbird. Ang kanyang pagkamuhi para sa Immortal Emperor ay umabot na sa hangganan. Ang kombinasyon ng iba't ibang nilalang ay hindi lamang labag sa sentido komon, kundi mas malupit pa. Ito lamang ay sapat na upang makaramdam ng pagkasuklam si Zephyr. Base sa sitwasyon, malinaw na hindi mabuting tao ang Immortal Emperor. Pakiramdam. Sa wakas, isang tunog ang umalangaw sa hangin. Biglang lumawak ng husto ang masamang aura sa kabilang panig. Kasabay ng isang malakas na tunog ng pagkaiyak, lumitaw ang isang uri ng sigaw ng ahas. Mag-ingat ka. Habang iminumula at ipinipikit ni Ying Gio ang kanyang mga mata, dalawang matalas na punyal ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Isa sa mga punyal ay malinaw na sinabayan ng galit na ungol ng mababangges na halimaw, parang isang dragon at elepante na sumasayaw ng mabangis. Panjino ng elepante na parang dragon. Habang nakatitig siya sa kumikinang na punyal na ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Ang punyal na ito ay malinaw na pino ng Dragon-esque Elephant's Tusk na nakuha niya mula sa Dragon-esque Elephant Graveyard noong nakaraan. Sa magkabilang kamay, sumasayaw ang mga punyal. Sandaling naging napakabilis ni Ying Gio. Sa isang iglap, naging itim siyang anino at sumugod patungo sa kabilang panig. Ha! Pumalakpak din ang binata na may gininto ang buhok at sumenyas. Isang napakalaking multo ang mabilis na lumitaw sa harap niya. Dark Giant. Kasabay ng isang mahabang ungol, mabilis na naipon ang isang aparisyon, multo. Isa itong higanti na may hawak na sandata at mabigat na baluti. Ito ay madilim na parang multo, at iwinawagayway ang isang malaking espada sa kanyang kamay. Para bang binuksan nito ang langit at ang larangan ng digmaan, kumakaway na parang tigre. Kabanata 1039. Kumpara sa mabangis na pag-atake ng dalawa, naging mas kalmado si Zephyr. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, na parang namamasyal siya sa looban. Gayunpaman, ang kapangyarihang Sum-Iron ng kasamaan ay nananatili sa paligid niya. Saan man siya magpunta, lahat ng masasamang bagay ay napupunit. Nang makita ang relax na hitsura ni Zephyr, mas lalong nanlamig ang mukha ng binata na may gininto ang buhok. Halata na gusto niyang manalo muli. Para bang dumadampi sa langit at lupa, mabilis na sumabog ang mga daloy ng natitirang enerhiya ng buwan na maitim na parang tinta. Ang kapangyarihang ipinakita ng binata na may gininto ang buhok ay malinaw na isang uri ng napakadalisay na madilim na kapangyarihan, mas mataas at mas malakas kaysa sa enerhiya ng demonyo. Saan man mapunta ang natitirang itim na enerhiya ng buwan, wala talagang makakalaban. Klang. Sumayaw ng husto ang dalawang kamay na punyal ni Shadow 9, at ang puwersang nabuo nito ay naging isang itim na anino ng dragon. Ang mga anino sa kanyang likod ay nagsalpukan, na bumubuo ng isang sinulid ng anino na kumokontrol sa lahat ng bagay sa paligid niya. Gayunpaman, nang makita niya si Zephyr at ang binata na may gininto ang buhok na nag-aaway, hindi niya mapigil ang matawa ng mapait sa kanyang puso. Ang dalawang pervert na ito. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit mayroong malaking agwat sa pagitan niya at ni Zephyr. Boom! Malinaw na nagtataglay ang maitim na higanteng iyon ng isang tiyak na antas ng tibay. Sa wakas, kasunod ng paulit-ulit na pag-atake ng mutated na nilalang na ito, hindi na nito kayang magtiis pa.
Gayunpaman, sa sandaling sumabog ang madilim na higanti, muli itong nagpakawala ng isang kamanghamanghang kapangyarihan. Sa isang iglap, dinurog nito ang lahat ng bagay sa paligid nito at naging pulbos, at ang lakas ng pagsabog nito ay hindi kukulangan sa isang buong lakas na suntok mula sa isang eksperto sa espiritu. Nakakatakot talaga ang ganitong uri ng martial art. Nang maramdaman ang kamanghamanghang teknik ng kalaban, muling tiningnan ni Zephyr ang binata na may gininto ang buhok ng may mataas na paggalang. Emph. Malamig na sumanghal ang binata na may gininto ang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng bakas ng pagmamalaki. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang mga itim na marka sa kanyang figure. Ang mga markang ito ay naging mga itim na kadena na biglang bumalot sa lahat ng mga mutudong nilalang. Bigla, isang dakilang kamahalan ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, pagkatapos ng isang matinis na sigaw, ang mga mutated na nilalang na ito ay bumagsak sa lupa. Isa itong soul attack. Ang soul attack ng isang nakatataas ay parang pagpigil ng isang emperador sa isang nasasakupan. Ang lalaking ito ay malamang na nagsasanay ng kakaibang kasanayan sa kasamaan, at isa siyang eksperto sa kasamaan. Bukod dito, ang kanyang bloodline ay ancient draconic bloodline din ng isang uri ng dark force. Mabilis na sabi ng Nine Netherbird. Ang mga salita nito ay natural na nagpapaalala kay Zephyr. Oo. Habang nakatingin sa mga mutudong nilalang na iyon, malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang spiritual aura na orihinal na naruroon sa mga nilalang na ito ay agad na nawasak at nauwi sa kawalan. Para silang pinatay ng isang napakalakas na puwersa. Sa daan, patuloy silang tatlo sa pagsulong. Sa tulong ng maitim na aura bloodline ng binata na may gininto ang buhok at ng masamang puwersang pambuwag ni Zephyr, hindi gaanong napinsala ang kanilang tatlo. Gayunpaman, lalong nagulat si Zephyr sa kakayahan ng binata na may gininto ang buhok. Kakaiba at pambihira ang mga pamamaraan ng kabilang panig, ngunit taglay ng mga ito ang isang marangal na aura. Halata na isa siyang masamang martial artist, ngunit mas mataas siya kaysa sa masamang martial artist. Kung ikukumpara sa pagkabigla ni Zephyr, hindi niya alam na mas gulat pa pala ang binata na may gininto ang buhok. Ang binata na ito na may gininto ang buhok ay nagtataglay ng isang maharlikang lahi. Ang kanyang katayuan ay pawang pambihira. Lahat ng uri ng pagsasanay sa martial arts ay nakatanggap ng pagtrato na hindi maisip ng isang ordinaryong tao noong siya ay bata pa. Ito ang dahilan kung bakit siya umabot sa ganitong antas ngayon. Gayunpaman, si Zephyr ay isa lamang ordinaryong disipulo na nasa edad 16 o 17, at ang pinakamataas na antas ay isa lamang initiado ng academy. Lalo na't nasa agility pa rin siya, laking gulat niya na naabot niya ang ganoong antas. Boom! Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, isang sinaunang palasyo ang lumitaw sa kanilang harapan. Hindi gaanong kalakihan ang palasyo, ngunit nang makita nila ito, hindi maiwasang magbago ang kanilang mga mukha at maging labis na nagulat. Dahil sa itaas ng palasyo, tatlong sinaunang salita ang lumitaw sa labas, Martial Hearing Hall. Base sa pangalan at poster ng mga gusali, malinaw na isa itong bulwagan para sa paglilinang ng martial arts. Malamang na mayroong mga pamamaraan ng paglilinang ng martial arts at iba't ibang sikretong kasanayan na nakatago rito. Tara na! Nanguna ang binata na may gininto ang buhok at mabilis na sumugod. Mabilis ang reaksyon ng binata na may blonde na buhok, ngunit hindi rin mabagal si Zephyr. Gamit ang flash shining, bigla siyang naging enerhiya ng liwanag at lumipad patungo sa bulwagan nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Ang sinaunang bulwagan ay nahahati sa tatlong patong. Ang malaking bulwagan sa unang palapag ay tuluyang nawasak. Ang ganitong uri ng pagkawasak ay dahil sa pagguho ng panahon. Walang anumang bagay ang maaaring umiral ng matagal sa ilalim ng sinaunang mga taon. Kahit na ang malaking bulwagan na ito ay protektado ng isang uri ng enerhiya ng monolito, hindi pa rin ito kayang labanan ang lakas ng panahon. Long Yuan Sword Technique. Biglang lumitaw ang ekspresyon ng pananabik sa mukha ng binata na may blonde na buhok, dahil may nakita siyang isang naninilaw na libro sa isang sulok. Dito, ang mga salitang, Long Yuan Sword Technique, ay nakasulat sa masiglang paraan. Emph. Dahil sa swerte ng binata na may gininto ang buhok, nakatayo roon si Zephyr na nakakross ang mga braso at hindi ito ipinaglaban. Were.
Nang inabot ng binata na may gininto ang buhok ang balumbon at sinubukang pulutin, bigla itong dahan-daang lumubog. Sa sumunod na sandali, ito ay naging hindi mabilang na piraso at nahulog. Damn it! Biglang nagbago ang mukha ng binata na may blonde na buhok, at ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Nang tumingin kay Zephyr sa kabilang panig, agad niyang nalaman na malinaw na nahulaan ito ni Zephyr, kaya hindi siya gumawa ng anumang kakaibang galaw. Ang kanyang mga kilos ay parang sa isang payaso. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ng kanyang mga mata na lalong magalit, at tiningnan pa niya si Zephyr na parang may apoy na nagliliyab sa mga ito. Hindi pinansin ang galit ng lalaking ito, hinalughog ng evil breaking eye ni Zephyr ang paligid at masusing hinalughog ang unang palapag. Mahirap pangalagaan ang lahat ng bagay dito. Bukod dito, ang mga pamamaraan ng martial arts o mga natatanging kasanayan sa unang palapag ay maaaring hindi kumpleto kahit na mapanatili ang mga ito. Dahil dito, itinoon niya ang kanyang pansin sa ikalawang palapag. Swoosh! Kasabay ng isang kidlat, lumipad si Zephyr diretso patungo sa ikalawang palapag. Pagpasok pa lang niya sa ikalawang palapag ay may kakaibang naramdaman siya. Nang maramdaman ang kakaibang pagbabagong ito, hindi napigilan ng puso ni Zephyr na bahagyang manginig. Hindi nagtagal ay napansin niya ang sitwasyon sa ikalawang palapag. Sa ground floor ng ikalawang palapag, maraming sikretong bakas ang natatakpan. Gayunpaman, dahil sa evil breaking eye, hindi niya maaaring baliwalain ang mga bakas na ito. Swoosh! Kasabay ng bigla ang tunog ng pagbagsak sa ere, sa isang gilid ni Zephyr mabilis na nalampasan ng binata na may blonde na buhok si Zephyr at nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag. Malamig ang kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya maalis sa isip niya na natalo siya sa unang palapag.